Fantastic morning mga kaha! Isang episode na puno ng fun kaalaman ang hatid namin sa inyo. Di ba, Think? Ang mga kwento natin ay mula sa mga ito. Ayun! Paandar ka pa rin talaga sa 2024, no, Think? Okay, anyways mga kaha, narito na ang mga amazing stories of the week. Sa mga talento ng bagong barkada na kilala namin, mabibilib kayo. Hindi lang kasi mag-math ang kaya niyang gawin. Panlaban din siya sa singing at acting. Patay! Cry! Cry! Ang mga kakaibang obra na ito, kaya raw gawin ng isang kaaha natin. Pero hindi sa tulong ng paintbrush, kundi sa tulong ng... Anay? Anay ko po! Hinahanda ko yung lupa, yung termite soil, at bini-breakdown ko yung mga malalaki. At ngayon, ito na ang gagamitin natin para i-apply natin doon sa kung saan yung martilyo. Kung ibibenta siya, sa size niya is close to 1 million. Namiligro raw ang buhay ng isang bata sa Aklan. Dahil sa dahon ng halaman na ito, may lason nga bang dala ang dumb cane plants? Nakita ko na lang po na yung bunganga niya is namamagana po tsaka yung dila niya nakalabas tsaka naglalaway siya. Sa ating story time, ang kwento ng magkapatid na Sasa at Junjun. Hello mga kaaha, na-miss niyo ba ako? Kasi na-miss ko kayo. Ibibida sa alamat ng Sayote. Aba syempre, hindi pa rin mabubuo ang umaga namin nang hindi binabati ang mga kaaha natin nagdiriwang ng kanilang birthday ngayong linggo. Yay! Abangan niyo yan mamaya, okay? All these and more ngayong umaga dito lang sa AHA! Mga kaaha, alam niyo ba kung para kanino ang gulay na ito? Ay, hindi raw ito para kay nanay at tatay. Para kanino? Mabuti pa, ipapakilala ko na lang sa inyo kung sino ang magkukwento sa atin ngayong umaga. Sinamahan natin siya sa kanyang biyahe bilang si Tonton sa pelikulang Firefly nitong nagdaan na Metro Manila Film Festival. Pinarangalan siyang Best Child Performer. Ang OG AHA squad member nagbabalik. Hello mga kaaha, na-miss niyo ba ako? Kasi na-miss ko kayo. Let's all welcome back Yuen Mikael, ang ating storyteller para sa Alamat ng Sayote. Ito si Junjun, naulila na siya sa murang edad ng kanyang mga magulang. Ang nag-aalaga sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang Ate Sasa. Tambay sa kusina si Ate Sasa. Mahilig kasi siyang gumawa ng sarili niyang recipe gamit ang mga prutas at gulay niya. Junjun! Kain na! Wow ate, anong tawag sa pagkain na to? Tinola. Ang lakas kumain ni Junjun na tinola. Pero may nalasahan siyang kakaiba. Iniluwa ni Junjun ang kanyang kinakain. Ang nasubo niya, papaya lang pala. Ano ba yan? Akala ko pa naman mapapakain na kita ng masustansya. Sorry ate, malakas ata ang panglasa ko. Ayoko pa rin kumain ng gulay o prutas, Ate Sasa. Inipon ni Junjun ang lahat ng papaya sa kanyang plato at binigay kay Ate Sasa. Ate Sasa, dating gawi ah. Ang mga gulay at prutas sa plato ko ay para sa'yo, te. Habang lumalaki si Junjun, hindi pa rin siya kumakain ng prutas o gulay. Ate Sasa, ang mga gulay sa plato ko ay para sa'yo, te. Isang araw na-invite ang dalawang magkapatid sa isang piging. Maraming tinikman na pagkain si Junjun. Pero katulad dati, hiniwalay ko na ang mga gulay at prutas, Ate Sasa, para sa'yo, te. Ay, ikaw talaga, Junjun. Kailan ka ba matututong kumain ng masustansya? Habang inuubos ni Ate Sasa ang tirang pagkain ni Junjun, bigla siyang natigilan at inatake siya sa puso. Ate! Matagal na palang may sakit sa puso si Ate Sasa. At ang masamang balita, binawian na siya ng buhay. Nilibing siya katabi ng iba't iba niyang halaman. Kinailangan ni Junjun matuto magluto para sa kanyang sarili. Isang araw, naisipan ni Junjun magluto ng tinola. Kasi miss na miss niya na ang kanyang Ate Sasa. Pero ang problema, walang bunga ang papaya. Sa hindi kalayuan, may napansin si Junjun. May bakang tubong halaman na may berdeng bunga. Teka, itong puntod ni Ate Sasa.
Ano kaya to? Gulay o prutas? Naisipan ni Junjun na gamitin ito sa kanyang tinola. Mula ngayon, kakain ako ng masustansya para sa'yo, Tesasa. Nagustuhan ni Junjun ang lasa nito. At mula noon, unti-unti niya nang nagustuhan ang pagkain ng gulay at prutas. Ang halamang tumubo sa puntod ng ate niya, gusto niya magsilbing alaala sa kanyang ate Sasa. Kaya ang binigay na pangalan niya dito ay Sayote. Para sa pinakamamahal kong ate. Para sa'yo, Te. Gaya natin si Junjun, Kumain tayo ng masustansyang pagkain. lalo na ang gulay. Hindi lang para matuwa si nanay, tatay, ate o kuya, kundi para lumakas din ang ating katawan. Aha! Okay. Alam mo, ang kailangan ko para sa role ay marunong umiyak. Tipong isang sabi ko lang, iiyak ka na. Ganun kagaling. Kaya mo ba? Very good. Okay. Now, balita ko, masunurin ka daw. At lagi kang nakikinig. Very good din yan para sa mga nagsisimula pa lang mag-artista. Teka, plus points pa na magaling ka rin sa math. Wow! What? Teka, aso ka nga ba? O tao rin? Alam niyo ba na ang average IQ o intelligent quotient ng mga aso ay 100? Ang average dog ay singtalino ng 2 taong bata. That's right! Ilan sa dog breeds na may matataas na IQ ay ang Border Collie, na sinusundan naman ng Belgian Malinois, Poodle at German Shepherd. Pero ibahin niyo ang Aspin o asong Pinoy na si Theo. Teo, sabi guwapo. Teo, pugi ikaw. Sabi mo, Teo. Si Teo marunong kumanta, marunong umarte, marunong sumayaw, marunong magdrama, marunong magbilang. Kaya naman ang basic dog tricks tulad ng sit at stay, pati ang down, shake, at turn around, literal na basic na lang kay Theo yan. Si Teo napaka-fast learner, mga 10 ulit lang, pinapaulit ko ng 10 beses, nakukuha niya kaagad. Kakaiba siya sa mga aso ko dati kasi napakatalino, madali makagets eh. Yung characteristic ng mga dogs na pleaser sila. Ang dogs, social animal, kailangan they work as a team at yung alpha, yun ang sinusunod nila. So ganun na nangyayari, sinusunod nila yung master nila, sinusunod nila yung best friend nila. Masayang-masaya nung nakita ko si Teo. Super cute niya talaga nung baby pa siya. In love ako sa kanya. Papi pa lang si Theo nang mapansin niyang parang sumasagot daw ito sa kanyang mga sinasabi. Kaya naisip niyang turuan ito, gaya ng mga ginagawa ng napapanood niyang dog trainer online. Nung 1 year si Teo, inano ko niya yung mga advanced command, left under, right under, tapos yung mga roll over, attentive siya. Nakikinig at pabibong-pabibo talaga. Ang ganitong klaseng behavior at paraan ng pag-iisip ni Theo, normal nga ba sa mga aso? Dogs have their own natural language. Pagka nag-howl yung aso, yung umiyak, nag-howl, kasi naiwanan mo. So sa kanila doon, sa pack nila yan, ang gagawin nila, yung mga wild counterpart, yung mga wolf, nag-howl sila sa gabi, o yung malayo, may sasagot sa malayo. They communicate. Sa tao naman minsan, di ba, pagka merong pumipito, madidinig ng kabilang ibayo, may sumasagot, it means na nagko-communicate sila. So ganun din yon, in the sense na iba lang yung application nila sa application natin. For today's... Ang kabibuhan ni Theo, ipinopost ni Romeo sa social media. Proud fur dad yarn? At isa sa mga hinahangahan ng netizens ang video ni Theo na nagbibilang. 1+1. Very good, Teo. 2+2 naman tayo, okay? 2+2. Bilang tayo, ha? Okay, ilan to? Very good ito. Ito. Very good ito. Ilan to? Very good touch. At hindi lang yan, multi-talented pa si Theo. Dahil mahilig manood ng drama si Romeo, ang mga napapanood niyang eksena,
sinubukan din niyang ipagaya kay Teo. At tinuruan pa niya itong umiyak. Teo! Patay! Patay. Patay si Teo. Teo, I want you to cry. Pangpamas na cry. Okay? Cry. 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 Pangpamas na cry. Cry. Patay. A best dog actor! Isang slow clap naman dyan para kay Teo. Cry, Teo. Cry. Si Papa Pogi? Hindi. Hindi Papa Pogi. Sa sobrang close ni na Romeo at Teo, hindi na nga raw mapaghiwalay ang dalawa. Parang nagsisilos na nga ako eh. Sa sobrang close nila. Parang kulang na lang sila na yung magtabi. Naku po! Nagtatampong fur mom alert! Romeo and Teo, you know what to do! And you know when you're happy and you know, say ow, ow. Very good. Kiss papa. Ang angking katalinuhan at kabibuan ni Teo ang dahilan kaya maraming natutuwa sa kanya. Nagbukas din ito ng oportunidad para makuha siya sa mga commercial. Teo nyo, commercial model na! Di ko akalain mapapansin si Teo, makukuha si Teo sa mga commercial, makikilala si Teo hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kasi maraming nagme-message sa akin eh, mga followers namin sa mga taga-ibang bansa. Ang ating mga alaga, kapag nabibigyan ng sapat na pagmamahal at paggabay, wala silang hindi kayang gawin. Lahat ay kakayanin para sa atin. Aha! May ganito bang halaman sa bahay niyo? Pagmastang mabuti dahil ang halamang ito, ang dahilan kung bakit nalagay sa peligro ang buhay ng isang bata. Ano nga bang halaman na ito? La 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 la. Wow! Okay yan, Tinka. Hindi ko alam na may pagka-plantito ka ngayon. Oo naman, Kuya Drew. Kapag may nakikita akong halaman, gumagaan ang pakiramdam ko. But, tama ka naman dyan. Pero lang ha. Okay, dapat kilala mo yung mga halaman na yan. I mean, kahit paano, alam mo kung kasama ba o hindi ang mga yan sa mga uri ng halaman na nakalalason. Tama ka, Kuya Drew. Huwag ka mag-alala, Kuya Drew. Pag-aaralan ko rin ang mga ito. Ang mga ornamental plant o yung mga halamang pang-dekorasyon, talaga namang nagpapaganda ng ating tahanan. Pero ang ilan sa mga ito, kailangan ng iba yung pag-iingat. Gaya na lang ng halamang ito na kung tawagin ay dumb cane plant. Dito kasi sa Lezo Aklan, namiligro ang buhay ng batang si Hailey dahil sa halamang ito. Ayon kay Charley, ina ni Hailey, gabi ng January 20 nang mangyari ang insidente. Lumabas po sila ng papa niya dito sa labas, nagpapahangin po. So pinayagan ko naman po yung bata sumama sa papa niya. Naglalaro-laro sila dito kasama yung mga pinsan niya. Tapos makalipas ang ilang minuto, si Hailey ay biglang pumasok sa kanilang bahay at naghanap ng maiinom. sabi niya, Mama, tapos niluluwa niya yung tubig niyang iniinom. So tinanong ko siya, anong nakain niya? Sabi niya, wala naman siyang sinasagot kung ano. Umiiyak lang siya na masakit siguro yung dila. Para humupa raw ang sakit ng dila ni Hailey, pinakain siya ng asukal sa pag-aakalang nakakain lang siya ng sili. Sinubukan din nilang patulugin ang bata, pero ilang sandali lang. May napansin daw si Charley na ikinabahala niya. Nakita ko na lang po na yung bunganga niya is namamagana po, tsaka yung dila niya nakalabas, tsaka naglalaway siya. Ang itinuturong dahilan ay ang dumb cane plant sa kanilang bakuran. Pagpasok namin ulit sa loob, nakita ko sa labas ng pintuan namin, madaming mga pigtas-pigtas ng dahon. Hinala nila Charley, pinagpunit-punit ni Hailey ang dahon ng halaman, kaya nalagyan ng dagta ang kamay nito na siyang naisubo na rin ng bata. Iba yung kutob ko dun sa dahon na nakita namin sa pintuan. So, sinearch ko po siya sa internet kung ano. Pagka-search ko po sa internet, same po yung symptoms na nakikita ko sa anak ko tsaka sa symptoms ng mga nakakain or nakakagat ng ganung dahon. Dinala raw si Hailey sa ospital, pero dahil walang pediatrician noong mga oras na yon,
Pinauwi lang din sila at pinayuhang painumin ng gatas o pakainin ng yogurt na lang ang anak. Kinabukasan, nagsulputan din ng mga pantal sa kanyang katawan. So as a parents po talagang panic attack po talaga yung nangyayari kasi po sobrang kaba kasi yun po yung tanim po na yun kasi nakakalason daw po talaga. Ayon sa isang botanist o yung eksperto sa mga halaman, may calcium oxalates ang dumb cane plants na toxic o nakalalason para sa mga tao at hayop. Nagko-contain siya ng tinatawag na chemical defenses or specifically yung calcium oxalates. Kung i-imagine natin sa microscope, yung tissue ng Dieffenbachia, marami siyang concentrations ng crystals na para siyang nagmimistulang bubog. Okay, yung bubog na yon, kapag na-expose siya or na-break yung tissue ng mga aroid, nare-release yung oxalates na yon. It becomes irritant, kaya siya isang chemical defense. Ito rin yung dahilan kung bakit kapag na-consume siya or na-expose siya sa tao, yun yung nagkukos ng irritation. Para sa mga plantito at plantita dyan, nagbahagi rin si Jason ng ilang pang toxic na halaman na posibleng meron tayo sa ating tahanan. Kabilang sa mga halamang ito ang Chinese evergreen, crystal anthurium, at black alocasia o giant taro. Present din kasi ang calcium oxalate sa mga ito. Dahil nagko-contain siya ng calcium oxalates, mas maigi na meron kang care kapag hinahawakan mo to, kapag inaalagaan mo. Place the plant that is safe, na away siya roon na accessible sa mga bata. Balikan natin si Hailey. Ayon kay Charley, matapos resetahan ng antihistamine na gamot si Hailey, nawala na rin ang mga pantal niya. Ngayon, masigla na uli siyang nakapaglalaro. Okay na siya, nakakatulog na, tsaka hindi na siya naglalaway. Kinaumagahan po, tinanggal na po ng asawa ko yung mga tanim para po maiwasan na rin pong maulit. Ano nga ba ang pwedeng gawing first aid o panandali ang lunas kung aksidenteng magkaroon ng contact sa dagta o kaya'y makakain ng dahon o tangkay ng dumb cane plant? Ang paunang lunas kasi kapag nakahawak tayo ng poisonous plant is hugasan natin ng sabon at tubig yung area na yon. Maaari tayo gumamit ng cold compress o ng yelo, ilagay natin to dun sa parte ng katawan na apektado. Tapos, wala nang ibang pwede gawin kundi dali na sa pinakamalapit na ospital. Pero tama ba ang pagbibigay ng yogurt at gatas bilang pangontra sa pagkalason? Wala pang pag-aaral na ang gatas o pagkain ng yogurt ay gamot laban sa lason o dulot ng halaman. Mag-ingat tayo sa mga tinatanim natin, kung safe ba ito sa mga anak natin or sa mga tao sa paligid. Kung walang kaalaman sa ating mga halaman, mas mabuting mag-research muna tungkol sa mga ito. Siyempre, mag-ingat din sa paghawak at pag-aalaga para makaiwas sa kung anong posibleng kapahamakan na pwede nitong idulot sa atin. Aha! Sa Pilipinas, kapag nakakita ng punso, kung hindi iiwasan, nakasanayan na nating magtabi-tabi po. Ang sabi naman ni Roniel, itabi nyo. Siya na ang bahala sa mga punso sa bakuran nyo. Ayon sa siyensya, ang tambak ng lupa na kadalasan nating tinatawag na punso, hindi naman nuno ang nakatira, kundi mga anay. Huh? Nyay! At sila ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na termite soil. Sa pamilya ng mga anay o termite, ang mga tinatawag na worker termite ang mga taga-kolekta ng clay o soil mula sa paligid. Inilalagay nila ito sa kanilang bibig at dinadala sa kanilang hiding spot. Pero tama pa rin ang alam natin tungkol sa hilig ng mga anay na manirahan sa mga bahay, lalo na sa mga parte at gamit na gawa sa kahoy. Nagkakaroon ng mga anay sa mga bahay dahil meron silang makakain dito, no? In the form of cellulose. Nakikita sa mga materials tulad ng kahoy at papel. Isa ang lumang bahay ng lola ni Roniel sa mga nabiktima ng anay. Gigibain na sana ito nang umiksena si Roniel para tutulan ang desisyon ng pamilya. Dahil ang peste para sa iba, nakitaan pa niya ng halaga. Ang termite soil, ginamit niyang medium sa kanyang mga obra. Ika nga, beauty beyond destruction. Oha? Nung namatay ang lola ko, naisip ko nagawan siya ng portrait. Yung ginamit ko is yung actual na lupa galing sa ilalim ng bahay niya. Yung sumisira ng bahay niya is yung mga termites, yung mga anay.
And then ginamit ko yung bahay ng anay para gawing i-imprint yung bahay ng lola ko. Sino mag-aakala ang termite soil pwede palang gawing art? Resourceful yarn? Napakagandang material kasi niya kasi hindi na siya halong bato. Wala na siyang mga pebbles, wala na siyang purong lupa na talaga siya. Dito ako kumukuha sa top layer yung mga medyo may mga cracks na. Hindi ko matatamaan yung mga anay na nasa loob kasi dried na layer yung kukunin ko. Minsan kumukuha ako dito pero ang mangyayari kasi marami siyang mga halo na hindi natin kailangan na isali like mga dahon at saka mga tuyong mga sanga. Bilang selebrasyon ng National Arts Month ngayong February, gagawa ng anay art si Roniel. Hinahanda ko yung lupa, yung termite soil, and bini-breakdown ko yung mga malalaki hanggang magiging maliliit na sila. Mimix sa haluan ko siya ng tubig. Kuha lang ako ng konti, tsaka meron din akong ito parang pangpukpok or panghalo. So, kailangan nating haluan yung termite soil ng tubig para lumambot yung lupa. Dinidikdik ko siya gamit itong kahoy. Yung amount ng tubig na idadagdag natin dito sa soil is gradual lang. Ang gusto nating i-achieve yung pagka-creamy na consistency na hindi siya masyadong basa pero hindi din siya masyadong tuyo. So para siyang moistened na cake. Binabalot ko yung object na gusto kong bakatin. So usually ang ginagamit ko is mga used na mga tools katulad nitong broken martilyo. Then tinatabunan ko siya gamit itong manipis na canvas. Gamit ang palad na side ay ilalapat ko ito doon sa soil. At ngayon ito na ang gagamitin natin para i-apply natin doon sa kung saan yung martilyo. Unti-unti nang lumalabas yung image ng martilyo. Importante is hindi mag-move yung tela. So, ayan, tapos na. Ang maliliit na obra ni Roniel na ibibenta raw niya mula 5,000 pesos pataas. Pero ang mga naglalakihang obra tulad ng replika ng bahay ng kanyang yumaong lola na pinangalanan niyang Luta sa Balay ni Masyang. Umabot daw ng 6 digits ang halaga. Mula sa mga tipak ng lupa, kayang kumita ng limpak-limpak. Pero ang paalala ng ating eksperto, kahit na may pakinabang ang termite soil, nakasisira pa rin talaga ng bahay ang mga anay. Isang matinding species ng anay, yung Coptotermes, kung pababayaan natin sila, kaya niya mag-cause ng malaking damage sa isang bahay sa loob ng 6 na buwan. Kung ang bahay mo gawa sa kahoy, kaya niyang pabagsakin ito sa loob ng 2 taon. Yay! Paano nga ba ma-annihilate mga ito? Isang pwedeng gawin is kumuha ng bottle sprayer, tapos lagyan niya ng solution na merong sabon, asin, suka, lemon juice, or orange oil. No? Lahat yan pwedeng makapatay or maka-repel ng mga anay. Pwede ka rin magpahid ng mga aloe vera or ng mga petroleum jelly. Tinatamaan natin, naapektuhan lang natin yung mga worker termites na nakikita natin, na tinatamaan natin, na naka-expose. No? Hindi natin nakukuha yung kanyang source, which is nasa ilalim ng lupa na colony. Kadalasan, lilipat lang yon or lalabas ulit siya sa ibang area or ibang portion ng bahay. Ang pinakamagandang gawin pagka ganun ay kumuha ng professional na pest control or termite control company para tulungan tayo sa ganyang problema. Ang problema ng iba, pwedeng maging biyaya naman para sa iba. Aha! Another fun-filled morning ang tapos ng mga kaaha. Pero syempre, as promised, nandito pa rin kami para i-greet ang mga kaaha nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo. Happiest birthday mga kaaha! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Please don't forget, i-like at i-follow ang aming official page, AHA! At ang aming TikTok account, AHA_GMA. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayong matuto sa mga fun kaalaman na kayo ang panalo. AHA!